Marami na rin naman akong mga post na nakikita na malalaki yung mga mangga, pero yung personal na mahahawakan ko at maaani namin sa puno namin is masaya siya sa pakiramdam kasi mahahawakan mo tas galing sa sariling puno mo, 'di ba? Nakakatuwa, sobra. Yan, try natin ito. Isang piraso. Kalahating kilo. 2 piraso lang, 1 kilo na. Kalahating kilo ang isa. Grabe oh. Oh. Laki. Masyadong malanggam sa puno kaya nag-start kami ng panunungkit lang muna. Laki oh. Patayin. Patayin. Nangangamoy. Isa-isa lang ang bigat. Ang bigat agad eh. Sa totoo lang, marami nang nalagas ng mga bunga dito. Yung mga bulaklak na hinahangin, mga bunga na maliliit pa lang naglalaglagan na nakaka-stress kasi sayang talaga. Okay. Kalahating kilo talaga na siya. Buti na lang kahit papano marami pa rin natira. Kasi yung akala namin na ang konti-konti dahil yun lang yung nakikita namin from sa ilalim ng puno, doon pala sa taas ang dami pala. Sa totoo lang, ilang taon din siyang hindi namunga. Yung akala ko display lang yung laki niya, yung lilim lang yung naiibigay niya sa amin. Kasi nga from the start, hindi pa namin siya nakita na namunga ng ganun kalaki. Kasi ang kwento sa amin, yung dati daw may-ari nito, is laging pinabobombahan yung mangga na yun. So nasanay siguro siya ng puro chemical kaya siya nagpo-produce ng mga fruits. Dami oh. Oo nga ano. Oh. Anong ano? Yan minggo. Na. Parang Indian mango to. Riko-riko masakit. Napakalaki. Saan ganun, no? But this year, binigyan niya kami ng magandang ani kahit hindi namin siya pinabombahan. And that's a good thing. Kasi ibig sabihin, naturally made, natural fruits na niya yan, na hindi siya pinuwersa. Kaya yun yung sign na nakaka-recover na talaga siya. Bumalik siya sa natural na, ano ba yun, tawag doon? Yung natural rhythm ng pagbubuntis, pagbubunga niya. At ayan, nakikita nyo ngayon, nilalagyan siya ng dahon ng kakawate. Yan daw talaga yung nilalagay, sabi ng tatay ko, sa pagpapahinog ng mangga. Pampabango daw, para daw talagang pag nahinog sila talagang ang bango ng amoy ng mga mangga. Naman. Ay, lalaki. Order na kayo. Charot. Malalaki. Pero ito, isip-isip ko lang din na siguro isa sa dahilan kaya dahon ng kakawate yung nilalagay is yung dahon kasi ng kakawate, 'di ba? Sinasabit yan minsan diyan sa mga bahay pag maraming gamo-gamo o insekto, pambugaw daw kasi yan doon. So, yung naisip ko, baka yun yung nilalagay dahil para mag-alisan din yung mga insekto na karaniwang tumuturok dito sa mga papahinog na mangga. Baka lang, 'di ba? Oh, kulaki. Nangangamoy. Nilalagay namin sa box, 2 patong lang maximum na yon para hindi masyadong malamog yung mga nasa ilalim. Oh, 'di ba? Ang lalaki. Sinong bibili ng hilaw na mangga? Pagkano kaya per kilo to? Pag hilaw. O, bili na kayo. Order na kayo. Fresh na fresh. Bango. Pahinugin na ito. Oh, magugulang na eh. Oh.
May mga dilaw na nga. Kalabaw talaga. Pati mga Astrolorp Heritage, bebenta na rin yan. Pabenta na rin yan sila. Oh. Bili na kayo. Magandang lahi yan. 9, 10. Dapat pala dito dahan-dahan. Dahan-dahan ng lagayan. Para hindi magkapasa. Oh, magugulang na yan, pahinugin. May tama. Pero ang laki. Oh, okay na. Huli na yan. Tayo mo. Aray ko. Na, may maliliit na ano. Thank you guys for watching. Salamat po na ubus na namin yung nasa taas. Isasalansan ko na to ngayon doon sa mga box. Ang liliit eh, oh. Hantik yarn, oh. Binabantayan nila yung mangga.